Diba? Malapit na mahati ang katawan. Diba? Katawan. Katawan ng mahati. Hindi ito. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Katawan. Ano? Yon, ha? Diba? Dapat mahati ang katawan. Ano to? Tik-tik. Ang tik-tik ba yung nasa bubong? Para siyang manananggal? Manang-nanggal? Ha? Tama ba? Parang manang-nanggal? Ay, wait. Sige. Bakit, Chiro? Di ba natapos? Sige. Tanong natin yan. J. Martin. Sige. Naku, tapos na si attorney. Ha? Silang makilala? Ma-discover na sila ay VP Sara, nahuling walang alam. Galit na galit sa mainstream media. isang galing sa ilalim ng lupa o kaya sa kadiliman. Walang titiwala sa'yo. Diyan na lang nagtsatsaga. Diba? Flap pa. At mga ka-clear. Ha? Yung video patungkol dun sa my husband, diba? Oh, yung Her 5,000. husband Yung has a 5,000. mistress. And with 5,000K, she can ask for an assassin to kill the mistress of her husband Sanay na for sanay ah. measly 5,000 pesos. Sanay na sanay. She was so proud, telling to the people, telling to the crowd, actually hindi na sa crowd yun, to the whole world, that in the Philippines, it is 5,000 easy to lang. contact an assassin for just 5,000 pesos. And she was proud of, diba? She was so proud in divulging that. Tama. Kumanang harang. It seems that she is so knowledgeable, full of info about assassins, hiring assassins. Ipagmalaki talaga sa buong mundo. Ikaw na vice presidente, yun ang ipagmamalaki mo. Tingin mo makakatulong yan sa turismo? Para lang ma-justify mo wala ng tatay mo. Kailangan mong silaan ang Pilipinas. Now, kung totoo yan, kasi most probably yes, most probably it can be true. Why? Meron silang death squad sa Davao. Davao death squad. It was admitted by no other than her own father. That's why doon siya laki. Pero, being a vice president, if you know that, if that is part of the problem of the country, why not help resolve and solve the problem? Diba? You have the information according to you. Get the information. Diba? Parang, come on, one call lang, 5,000, you can kill that mistress. Actually, mga kakli, sa totoo lang ako, iba, maliban doon sa pagyayabang niya na yun, iba yung basa ko pa doon. Sa feeling ko, may pinariringan siya. Parang hindi na magtuloy-tuloy. Kung meron mang illicit affair. Diba? It's one way of telling, diba? I know what you're doing. I know what you did last night. Parang ganun. And, diba? Oh. PPSTG? Diba? Alam ko yung ginagawa nyo. At madali lang mag-hire. 5,000 lang. Kaya ingat-ingat ka, girl. 5,000 lang, no? Diyos ko po, Diba ka, Rudy. Hel? Guro ako USA. Pero, mga clear, sabi niya, taken out of context daw. Ang liwanag naman ang kanyang sinabi. Diba? Ang liwanag. So, mga clear, teka lang, nasa na ba yan? Okay. So, nagalit siya. Ito, mga clear, isa lang muna to. 2 days ago to. Kaya na nga nag-react dito yung Abante eh. Okay. Yan. Sara Duterte calls out Abante over misleading edited Hague speech video. Oh. Okay. Vice President Sara Duterte on Thursday accused tabloid Abante of publishing a deliberately spliced and misleading video of her speech outside the ICC detention in The Hague, saying the post took her remarks out of context to generate online engagement. In a statement, Duterte said the video posted on Abante's official social media platforms without option. I can hire a gunman for 5,000. Extracted a single line from her speech while omitting the explanation that immediately followed. She argued that isolating the statement created a false and misleading impression that was inconsistent with the substance. Okay? The Filipino people, ito pala. The Filipino people deserve journalism that informs truthfully. Yung pala eh.
you believe that journalism, di ba, should inform the people truthfully. Pero yung ibang fake news, galing sa'yo, VP Sara. Agoy. Ang pinaka-classic example ng pagiging fake news ni VP Sara, yun tungkol sa, ay, alam niyo na yan, paulit-ulit ko to, Beverly Hills Police Report. Na di umano, nandun daw, di ba, ang First Lady. Na pinasinungalingan ng Beverly Hills. Edited. Oh, so bago dapat magsalita si VP Sara na journalism, you have the duty. Di ba? Mga journalist, you have the duty to tell the truth. Start mo sa sarili mo. Madali ka magkumpas, madali ka magturo, tapos sarili mo, di mo alam, ikaw yung source ng fake news. Di ba? Sabihin mo naman wala pa daw 20 pesos na bigas. O di ba naman fake news to? Oh, mas wala pa daw napapakulong. Mga clear? Tungkol sa flood control project. Di ba? Kaya now we realize, kaya siya ganyan magsalita kasi wala siyang alam. Ano tama, clear? Iyan ang result ng news illiteracy. Ha? Ayoko lang gamitin yung English kasi okay. Mangmang sa balita. Yan ang cause magbigay ng fake news kasi hindi siya updated. Di ba? Oh, tingnan naman sila. Okay. Wait, sige. Namasa ko yung kanina eh. Oh, anong consequence niyan, mga kaklira? Ay, sorry. Okay. Okay, wait lang. News illiteracy. Wala siyang kaalam-alam. Diba? Wait, sabi siya. Sabi dito, ang tendency ng ikaw ay isang news illiteracy ay magbigay na ito. Kaya yan sila. Kaya yan sila. Okay, ayan o. The primary consequence of news illiteracy is the widespread propagation of misinformation and disinformation. Yan o. Which severely degrades an individual's ability to distinguish factual journalism from propaganda, deepfakes, and AI-generated fabrications. Yan. Since wala siyang alam na news kung ano-ano na lang ang sinasabi. Tapos papalakpakan ng mga tao. Diba? Panatiko, ito panatiko. Sa Abante. Ganun talaga pag panatiko. Ng journalism sa ibang bansa, napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo. Dami mong alam. Ay, nakurusan na yan. Nangyari doon, attorney. May ads. Wait. SMNR. Ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa ating sa Pilipinas. Comment you have about this development na parang practice na ngayon ng mainstream media, ma'am, to put you under the in bad light. Ayan. Tandaan niyo yung sinabi na kung napanood niyo, mga clear. Kung napanood niyo si Team 30, ito daw ang style ng DDS. Siraan ang mainstream. Siraan ang mainstream, huwag makinig sa mainstream, at pakinggan lang yung SOCMED na pabor sa kanila. Yan o. Diba? Yan yun. Well, kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Okay, kaya nga mga kaklir, diba, bago siya magmensahe, bago siya magbigay ng advice, bago siya magbigay ng analysis about this kind of journalism, unahin niya kasi muna yung sarili niya. Kasi lahat halos na nanggagaling sa kanya, mga kaklir, ay walang basihan. Diba? Oh, anong sinabi niya noon? Yung 20 pesos na bigas na kumbaga yun ang ibebenta na 20 pesos, ano sabi niya? Di ba pagkaing hayop? Hayop talaga. Pagkaing hayop. Di ba fake news? Tapos, ngayon yung mainstream na pwedeng sandigan ng mga inosenteng Pilipino para makakuha ng katotohanan, sisiraan pa. Di ba? SOCMED lang yan dapat pakinggan. Kasi kung makita mo international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipabalita, napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa ating sa Pilipinas. Sa ating sa Pilipinas, nakita nyo, an example kung paano maglahad, present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, hindi napakalayo ng ating bayan. Buti na lang ang pera, media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera. Ito pa, talking about money. Ano yung moral ascendancy
to talk about money. Kung siya mismo ay sangkot, di umano, may issue about corruption. Para ang hirap, no, mga kapatid, magmalinis. Diba? Ang hirap magmalinis. Kung ikaw mismo may issue. Tignan mo yung mata niya na naman, mga kapatid. Meron naman kayo. Oh. Ba? Ba? Kita niyo na naman yung kamukha niya, di ba? Ay, okay. Wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan. So, naniniwala na siya, mga kapatid, dapat katotohanan na sinasabi. Bakit hindi mo i-call out yung mga ibang vloggers mo? Di ba? May nagsabi, vlogger mo. Isa. Parte dito na mainstream, na siya daw ang magiging dahilan, yung Paxilica magiging dahilan kung bakit siya papaliquidate. Pinapalabas na alam niya yung Paxilica. Yung pala, wala siyang alam. O di ba? Dapat unahin mo muna sa sarili mo, tapos doon sa mga alipores mo, ikaw na mag-command. Tumigil kayo sa fake news. Di ba? Pati yung head ng Pangulo, niloloko-loko niyo eh. At, di ba? Hindi niya pinatitigil yun, mga yun. Tapos minsan kausapan niya sa phone. Hindi papakalatang fake news. Tapos ngayon, yun lang yung pinalagay na I can hire. Eh, totoo na mo naman sinabi. Di ba? Ang dali kasi, mga kaklina, mag-sermon, tapos ikaw sa sarili mo, di mo ginagawa. Di ba? Hindi niya naman ginagawa. Agree, Deborah. Mga alipores niya, fake news. Sokmed niya, fake news. Lahat fake. Buti na lang, meron na tayong social media ngayon. Yes. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao. Eto nga, mga clear. Kanina sa video natin, pinakita natin na hindi daw makatulog. Itong kumuha ng tungkol sa Paxilic. So in other words, kung di siya makatulog, ang inisip niya dapat itago ito sa taong bayan. Yan, mga kaklit, ito ang ginagawa ng mga DDS sa mga bagong nare-recruit nila o yung mga kasamahan nila. Huwag ka na manood ng mainstream media kasi hindi nila yan kakampi. Sabihin nila yan. Yan din yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Wala silang kakamping mainstream media. So alam mo yung, ang gusto nila palabas yan is huwag na kayo makinig na mainstream. Sokmed na lang. Maliban sa SMNI. Kaya sabi ni Senator Robin, maliban sa SMNI. Di ba? Di ba? Benzir? So lalabas lahat talaga yan. SMNI, plus the Sokmed lang nila, wala ka na malalamang ibang katotohanan. Kaya wala rin siya malalaman tungkol sa Paxilica. O wala siya malalaman sa katotohanan tungkol sa Paxilica. Kasi pakikinggan lang niya kung ano sasabi ng mga kagrupo niya. So, ang problema nito mga klip, pag itong presidente to, o ano lang sabihin ng mga tao sa kanya, dun lang yun. Wala siyang gagawin sariling pag-iimbestiga. Diba? Kung ano lang, ibulong. Sige, tuloy. At lumabas sa bibig ng tao. Yes. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera. Wow. Sinong kinakausap niya tungkol sa Diyos ang pera? Diba? Diyos ang pera. Eh, teka lang. Kasi nga may 125 million na may happy trips. Diba? Ang problema kasi, mga ka-clear, pinapalabas niya na malinis siya. Wala nang problema, mga ka-clear, kung talagang malinis ka. Pakita mo na nga lang na malinis ka. Diba? Ang problema, ipanapaharang niyo pa ibang mga dokumento. Sige, nasa na. Tuloy. Dapat ang gawin nating guide sa ating pang-araw-araw ay yung pagiging Pilipino nating bayanihan. Oo, talaga. Diba? So ano kaya masasabi niya dun sa ginawa tayong unggoy? May message na ba siya doon, mga ka-clear? Meron na ba? Tapos yung kawa water cannon pa lang sa atin. Ano na? Meron na ba? Baka naman meron at hindi ako update. Kailangan maaral to kung meron. No comment? Diba? Hindi, tanong ko lang. Yung tungkol sa pagiging unggoy, yung patungkol sa water cannon. Baka meron, hindi ko na nabasa. Kailangan ko ma-update. Ayoko maging news illiterate. Diba, Ancelis? And disiplina, resilience, at Disiplina talaga, mga kaklira, pero kaya mo magpapatay. Disiplina, pero hindi nasusugpo yung sinasabi mong mga assassin na nasa tabi-tabi lang. iba't iba pang magandang asal ng Pilipinas. Talaga, we're talking about asal, mga ka-clear. Diba? Asal. Tapos nung nakaraan lang, kasasabi mo pa lang, meron nga dyan, 68 years old pa lang, mukha ng, diba? Nanlait ng may edad. Asal talaga. Siya pa magsasabi na dapat magandang asal. Kaya sabi natin, lahat ang sinasabi ni BP Sara,
iba sa ginagawa niya eh. Magandang asal, pag nai-interview ka ng mga ganyan, kumambastos ka ng may edad. Di ba, Kahel? O, kaya nga eh. O, magandang asal. Kamakailan lang nang bastos ka ng 68 years old. Exactly. Pinagtawanan mo pa. O tapos, nung binabanggit na, di umano malala si Pangulong Marcos Jr., sakit, ang sabi niya, good luck. Diba? Kagandang asa, tapos yung mga kaalyado mo na nanalangin, yung ibang tao mamatay na. Hindi mo pinapahinto. Yung kapatid mo, kakasabi na sa Pangulo na ulo na Pangulong Marcos ang gusto niya. Hindi mo naman pinipigil. Diba? Ano kagandang asa yung sinasabi niyo? O, sabi ni Master Pogi, comment ni BP, water cannon, malinis naman daw yung tubig na bala sa kanon ng China at gawa daw sa plastic yung paddle na pinanghampas sa malambot. Hampas, malambot lang daw. Ay, nako. Talaga bang siya pa naging lawyer? Ano kabila? Diba? Eva Junior? Oo nga, thank you. Tingin po ng NBI. Yan. Okay, Zel. Ha? Puro tut lang ang pinagsasabihan ni Sara. Pa-check nyo na yan, Secretary. Ano sabi ni Senator Trillanes? Nahihibang. Nahihibang na talaga. Okay, mga clear lang tayo muna, ha? Okay? See you what? Thank you so much. Oo. Pag muni-muniin yung mga sinasabi ni VP Sara. Tama po ba, may friend din akong DDS, ang sabi ni Harry Roque. At, tama po, may friend din akong DDS, ang sabi ni Harry Roque at SM na yan. Diba? Kaya wala sila. Diba, Marisa Refuerzo. Yun yung sabi din ng Team 30. Yan ang utos. Huwag manood ng mainstream. Ayan. Lumalabas sa bibig ni VP Sara. Kaya lang, mas lalo tayo magiging bulag niya sa katotohanan. Fake news na nga, binubulag pa tayo sa katotohanan. Delikado yan, mga. Okay, mga Chris, thank you so much. Bye-bye. Tapos na kagad. Ang bilis naman. Preparing for live na si attorney in 16 minutes, mga kabsat. Uy, naka-live si Con. Teka lang.